Kaya kung walang masamang balak ang Chinese na ito sa Pilipinas, bakit magdadala ito ng pekeng dokumento? Laganap na sa ating bansa ang usaping tungkol sa pag-spy ng China sa atin matapos maisawalat ang libu-libong Chinese na nakapasok sa Pinas. Kaya Grabe no mga utol no, hindi natin maiiwasang hindi isipin na ini-infiltrate talaga nila ang ating gobyerno. Kasi lalong-lalo na ngayon may national issue tayo doon sa Pogo operation na napakalaking sindikato daw di umano. Sabi ayon sa ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro, hindi lang daw to Pogo operation. Ito daw ay isang malaking crime syndicate. Ayon yan sa Department of Secretary of Defense natin, okay? So talagang malawakan, pero yung hinala na ini-infiltrate tayo o may mga espiya ang China dito sa atin sa bansa natin, ako'y naniniwala doon mga utol. Hindi yan bago. Kasi may mga documentaries o may mga pahayag yung mga may kinalaman doon, mga Chinese, may mga napanood ako na mga panayam na nagsisiwalat yung ilang Chinese na sila mismo involved doon sa pag-iispiya ng China sa iba't ibang bansa at inilabas rin po yan sa Senado. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Parang pakiramdam ko tuloy mga utol mga issue ngayon sa ating bansa para may koneksyon no, yung Pogo operation sa Bamban Tarlac, yung pagkakadawit ni Mayor Alice Go, and then yung sa West Philippine Sea, yung issue natin sa China, at eto na naman no mga utol no. Di kayo makakalusot, Chinese arestado sa airport ng Pilipinas dahil sa pagpapanggap. Ano nga ba yan? Pinapasok na nga ba tayo ng mga espiya? O yan ang malaking katanungan. O meron na talagang existing na mga ipinut up dito ang Chinese government na naka-infiltrate dito sa ating gobyerno. O, 'di ba? Pwede 'yun. Hindi ko sinasabing totoo, pero pwede yung mangyari at baka nga nangyayari na. Anyway, dito muna tayo kay Ariel TV. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video mga utol. Game na. Alamin na natin to. Siyempre mamaya ka-counter check natin as usual. magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Chinese hinuli ng Pilipinas dahil sa pagpapanggap. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinarang ng Bureau of Immigration ang pasaherong Chinese sa Ninoy Aquino International Airport matapos itong magpresenta ng mga peking dokumento. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement, ang 32 taong gulang na Chinese ay kinilalang si Wang Weiqiang at sakay ng eroplano mula Bangkok, Thailand. Nang lumapag sa bansa si Wang ay napag-alaman na huwad ang Mauritius passport at identification card nito. Dahil dito, ibinunyag na rin ng nahuling Chinese na nakuha niya ang mga peking dokumento matapos magbayad ng $200,000. Inamin din ito na hindi siya pumunta sa Mauritius para maproseso ang iprinesenta niyang passport at sa Thailand na niya ito natanggap bilang... Hoy, teka lang. Ibig sabihin mga utol, sa Thailand siya nagpagawa ng mga dokumento kasama itong passport na ito. Nakalagay Republic of Mauritius. Okay mga utol? Diba? Tapos, syempre pagka hinahinala ka, automatic sa Bureau of Immigration na pwede kang harangin at questionin. Pero kapag katotohanan naman yung mga bitbit mo, madalas walang problema. Pero, well anyway, naghihigpit kasi tayo ngayon. Okay? Ini-enforce talaga natin yung law. Lalo na yung mga pumapasok na mga dayuhan dito sa ating bansa at katatapos lang yan ipahayag ni President Bongbong Marcos na naghihigpit lang lalo talaga tayo, lalong-lalo na sa student visa. Okay, na mga pumapasok na mga foreigner. O, tinanong siya minsan ng isang mamamahayag, ang sagot ni President Bongbong Marcos, hindi lamang mga Chinese naman ang kanilang hinihigpitan, ang hinihigpitan ng immigration, bagkus lahat ng foreign nationals. Okay, pero syempre malamang, mas kuidaw tayo sa mga Chinese nationals na pumapasok dito. Okay? Dahil syempre may issue naman tayo talaga. Okay, mamaya alamin natin saan tong lugar na to at ano pa yung mga tungkol dito sa pagkakahuli ng isang Chinese national. Okay, tuloy na muna kasi citizen of Mauritius
Ang resulta ng pagkakaharang kay Wang, isinama na ang pangalan nito sa blacklist ng Bureau of Immigration, tila dumadami na ang kaso ng mga Chinese dito sa ating bansa at sunod-sunod na rin ang pagkahuli sa mga Chinese na ito. Kaya kung walang masamang balak ang Chinese na ito sa Pilipinas, bakit magdadala ito ng peking dokumento? Laganap na sa ating bansa ang usaping tungkol sa pag-spy ng China sa atin matapos maisawalat ang libu-libong Chinese na nakapasok sa Pinas. Kaya Grabe no mga utol no. Hindi natin maiiwasang hindi isipin na ini-infiltrate talaga nila ang ating gobyerno. Kasi lalong-lalo na ngayon may national issue tayo doon sa Pogo operation na napakalaking sindikato daw di umano. Sabi ayon sa ating Defense Secretary na si Gibo Chodoro, hindi lang daw to Pogo operation. Ito daw ay isang malaking crime syndicate. Ayon yan sa Department of Secretary of Defense natin, okay? So talagang malawakan, pero yung hinala na ini-infiltrate tayo o may mga espiya ang China dito sa atin sa bansa natin, ako'y naniniwala doon mga utol. Hindi yan bago. Kasi may mga documentaries o may mga pahayag yung mga may kinalaman doon, mga Chinese, may mga napanood ako na mga panayam na nagsisiwalat yung ilang Chinese na sila mismo involved doon sa pag-iispiya ng China sa iba't ibang bansa at inilabas rin po yan sa Senado. Okay, mga utol, so hindi po yan, sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, what made you think na exempted ang Pilipinas kung meron ngang pinapapasok sa Cambodia o Colombia, kung hindi nagkakamali, sa Australia, malamang sa Pilipinas meron din dahil meron tayong usapin o meron tayong sigalot with China. Malamang meron nga rin dito kasi kung ini-infiltrate din nila yung Australia, yung US, what more yung Pilipinas? Diba mga utol? Simple logic lamang. Okay, tuloy muna natin to. Mamaya i-check natin yung report tungkol dito sa pagkaka-aresto nitong Chinese national na ito. Okay? isa rin sa suspetya ng Pilipino ngayon ay spy ang Chinese na nahuli. Naglabas ng mga larawan ang Philippine Coast Guard ng aktong pangunguha ng mga tauhan ng China ng mga giant clam at iba pang marine species sa Baho de Masinloc Shoal. Okay, bago tayo dumako dito, iba na to yung paglalabas ng PCG ng nangunguha sila talaga ng mga clams since 2012 yata kung hindi ako nagkakamali o 2016. Inilabas to ng PCG pero pumunta muna tayo dito sa report tungkol dito para i-check ang legitimacy nitong ating featured video. Ayan, mula to sa Business World mga utol, okay? Illegal Chinese, NAB at NAIA, okay? Excuse. Sahin lang natin, maiksi lang naman to. The Bureau of Immigration arrested a Chinese man carrying a fake Mauritius passport and counterfeit documents at Ninoy Aquino International Airport. Okay? So, puro peke nga daw yung pati passport at mga dokumentong dala nitong nasabing Chinese national. During questioning, the suspect said he paid $200,000 for his fake passport and ID while in Thailand. Okay, sa Thailand niya inacquire di umano mula sa kanya. The Bureau said the suspect have traveled to the Philippines using a Chinese passport. He was now on the country's blacklist, it added. Okay, the blacklist na to. The process is a reminder of the ongoing challenges we face in combating illegal immigration and human trafficking. Immigration Commissioner Norman Tansingco said in a statement, our immigration officers remain vigilant to ensure the safety and security of our borders. Okay, kasi pinapasok na nga tayo at minandato yata ito ng ating si Pangulong Bongbong Marcos na maghigpit sa pagpapasok ng mga foreign national, particular yata. Hindi niya naman inamin, hindi niya tahasang sinabi na hinihigpitan natin lalo yung mga Chinese. Hindi niya sinabing gano'n. Lahat daw po, pantay-pantay daw po kasi hodang ang nasyonalidad. Okay, basta foreign nationals na papasok sa ating bansa. Yun ang malinaw na sinabi ng ating Pangulo. At tingnan muna natin kung saan itong Mauritius na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating featured video. Ayan, sinerge ko mga utol. Ayan, no? Saan yan, di ba? Mauritius is sabi niya, Mauritius in brief, destination, Mauritius special, Ulit no? Hindi ko teka lang, parang, yun. Mauritius is a subtropical island country in the Indian Ocean. Just over 1,130 kilometers east of Madagascar off the south
eastern coast of Africa. So nasa bahagi ng Africa, nasa Indian Ocean. Yan po yung Republic of Mauritius. Okay, actually, ngayon ko lang narinig na may bansa pa lang ganito. Ay, doon pa lang kahina-hinala na siya, no? Maling-mali na. Chinese national ka tapos ang dala mong passport, doon pa lang mahuhuli ka na talaga eh. Kahit sino naman yata. Eh, anong itsura ng mga tao dito? Eh, Chinese na Chinese yung itsura mo. Diba? Ganun lang yun eh. Pero, diba? Kung hindi ba naman boplax eh, no? Pocha, Chinese na Chinese yung itsura. Tapos, Republic of Mauritius yung nakalagay doon sa passport. Yung passport na dala. Okay, doon pa lang huli na siya. Okay, anyway, tuloy na muna natin itong video na to. Comment nyo na lang ang inyong opinion. Kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, teka Comlock lang, balikan Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, layunin ng pagsasapubliko Ayun, ng no? mga larawan na ito na ipakita na noon pa Grabe. man ay may nagaganap ng ganitong uri ng mga ilegal na aktibidad ang China sa teritoryong nasasakupan ng ating karagatan. Bahagi aniya ito ng transparency strategy ng Pilipinas upang ipagbigay alam sa mga kritiko na hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, sapagkat ang mga aktibidad na ito ng China ay dati na talaga nilang ginagawa ngunit hindi lamang na isa sa publiko. Aniya, kailangan na maintindihan Ibig sabihin, mga utol, ng mga noong panahon, nung ilang administrasyong nagdaan, matagal nang ginagawa at hindi lamang napapansin ng gobyerno o hindi pinapansin. Ngayon lamang napapansin. Yun nga pagbuo ng mga, 'di ba? Siniwalat na yan, pagbuo ng mga artificial island nung ginagawa. Hindi nabalita sa atin. Oh, nabuo na lang at nabuo yung mga artificial island, hindi pa natin nalalaman. Nung malaman natin, andyan na. O ngayon, nasisiwalat na kasi ibang administrasyon na. Yung administrasyon ni President Bongbong Marcos, inaharap na sa madla o nilalabanan yung ginagawa ng China, isinisiwalat. Dati bakit hindi lumalabas? Noong pa nangyayari. So sa madalit sabi, alam yan ng Philippine Coast Guard, alam yan ng Philippine Navy. Ayon nga kay General Parlade, 'di ba? Matagal nang nangyayari. Panahon pa daw di umano, ha? Hindi ko po ito kinukumpirma, ha? Hindi ko po kinukumpirma, hindi ko rin dinideny. Panahon pa daw di umano ni President Noynoy Aquino ay nangyayari na yan. Ba't ngayon lang natin nalaman? Diba? Tuloy na muna natin. Ano masasabi nyo doon? ng ating mga kababayan na ang mga agresibong aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagsimulang mangyari sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos ngayon. Exactly. Sa datos ng PCG, ang kuha ng naturang mga larawan ay mula pa noong taon na 2017 hanggang 2019 at naisumite na rin aniya sa Office of the President at iba pang ahensya ng pamahalaan ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sinabi ni Tariela na hindi niya batid kung nagkaroon ba ng tugon ng gobyerno noon sapagkat hindi pa aniya siya ang umuupong tagapagsalita ng PCG para sa usapin sa West Philippine Sea noon. Siyempre, ang nakakaalam niyan, yung mga dating nakaupo dyan sa PCG, yung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Pero nung panahon kasi ni Rodrigo Roa Duterte, talagang tahimik rin yung issue sa West Philippine Sea. And knowing na maayos yung relasyon kasi ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon nga ay hinaharap din yung gentleman's agreement di umano na di umano ay sangkot ang ating dating Pangulo. Pero syempre ngayon kasi akala ng mga tao, yung iba kasi parang sinisisi kay President Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos na pinutukan ng mga issue, no? Kumbaga, inabot niya na. And one more thing, hinaharap niya kasi. Hindi siya pumapayag, kaya ganun. Kaya nagputukan niya mga yan. Okay? So, dati, ang ano nga ng China, may gentleman's agreement nga ang inginigit ng China, pero hindi naman po napapatunayan. Okay, at kung meron nga daw, sabi ni President Bongbong Marcos, nire-rescind niya na, no? Kinakansela niya. Kung meron. O, sa madalit sabi, handa si President Bongbong Marcos na tablahin sila. Okay? So, kaya naglalabasan itong mga issue na to, mga utol. Yun ang malinaw na malinaw dyan. So, anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Tuloy na natin. Laging sinasabi, kung ano man ang nagiging pagkilos ngayon ng Chinese government, no? Whether the Chinese Coast Guard, Chinese fishing vessels, mga bago lang itong pangyayari because of the decision of the national government to expose and publicize
the action of China. So, this is in response to that kind of argument. No? What I'm going to present now are our evidence and proof that the damage to the environment in Bajo de Masinloc in particular has been happening before we started publicizing Malinaw yan, itong ha? administrasyon na ito. Malinaw na malinaw mga utol, ha? Nangyayari na noon pa. Bago pa umupo si President Bongbong Marcos. And it goes a long way back nga raw hanggang sa panahon ni President Noynoy Aquino. Okay, ngayon lang isinisiwalat lahat dahil nga ang administrasyon ni President Bongbong Marcos ay against sa ginagawa ng China. And then again, puro paninira o false information ang ginagawa ng China kasi wala na silang magawa kasi nga binablangka sila ng binablangka lahat ng atake o galawan nila merong tugon ng ating gobyerno, merong pangharap. Okay, may countermeasure. Okay mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, hanggang doon lang muna. Maraming kasi ibang topic na yung kasunod dito kaya hindi natin tatapusin pero napakaganda naman ng ating tinapik. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Park Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.